Hello mga ka-teammates, isang malusog na araw na naman sa inyong lahat. Ngayon, meron tayong isang pag-uusapan na naman na topic na madalas na tinatanong po ng karamihan. Ano daw ang mangyayari pagka natanggal na ang gallbladder? In the halls where healing flows, hospital heroes in quiet shadows. Una, pag-uusapan muna natin kung ano-ano itong mga parte ng katawan na ito, yung gallbladder na tinatawag natin. So, ang gallbladder po ay isang supot yan. Isang supot na nakalagay dito sa ilalim ng ating atay. So, nakadikit siyang ganon. Kasi, ang gallbladder po ay nag-function as reservoir o imbakan ng abdo, may ginagawa ng atay. So, yung atay, gagawa siya ng abdo, tapos pupunta yan sa may bituka, yung duodenum na tinatawag natin, kung saan pag dumaan po yung mga pagkain natin, which is lalo na yung mga fats or taba, yung pong abdo ay ginagamit ng ating katawan para i-emulsify or i-break down niya ng mas absorbable form yung mga fats. So in short, ginagamit natin siya na pang-digest ng fats para mas mabilis siyang ma-absorb. Pero bago siya i-release ng liver ninyo yung bile na yun doon sa bituka, dadaan muna siya sa isang imbakan o reservoir, ang tawag natin doon. Kung ma-imagine nyo yung tangke ng tubig sa bahay natin, no? So yung tubig galing sa main, papasok sa ating bahay, pupunta siya sa gripo. So parang ganun yun. So since doon sa bahay, naglalagay tayo ng tangke para pansamantalang imbakan ng tubig para habang hindi natin ginagamit na may nakapundo tayong tubig. Then pagka kailangan na, tsaka magre-release yung tubig galing sa tangke papunta doon sa ating mga gripo. So ganun din po yung abdo. Yung abdo ay temporary na reservoir or storage ng bile na ginawa ng atay na papunta doon sa bituka. Pero kung sobra-sobra siya or hindi naman kinakailangan, wala naman siyang i-digest, nag-i-stay muna siya doon sa gallbladder ninyo. Alright, so pagkatapos doon, pagkakailanganin ninyo, nagre-release. Okay, nagbubomba yung gallbladder ninyo para mag-release ng bile according to dun sa dami na i-digest niya, dun sa kinakain natin. So kung tutusin, yung gallbladder is isa lang siyang accessory organ, no? Parang tangke din sa bahay. Pwede pong dumalo yung tubig mula doon sa main water supply papuntang diretso sa gripo natin kahit wala po yung tangke. So ganoon din, pwede din naman pong dumiretso yung bile from the liver papunta doon sa duodenum kung saan dadaan yung pagkain. So, ibig sabihin, yung gallbladder po ay accessory organ lang. So kung sakaling ito ay matanggal, wala naman pong malaking problemang gagawin sa ating katawan kasi nga accessory organ yan. So magpa-function pa rin yung pagdaloy ng bile natin papunta doon sa duodenum or doon sa bituka kahit wala po siyang dadaan ng reservoir. Bakit naman natin tinatanggal ang gallbladder? Minsan kasi yung gallbladder, since accessory organ siya at nagpapump, minsan hindi na siya nagpo-function. No? So lahat ng pumapasok na bile doon, pag hindi na nagpapump, hindi na nagpo-function yung gallbladder niyo, hindi na rin niya na ilalabas yung mga naiipong bile doon. So pagka hindi siya na lumabas, nagiging stagnant na siya hanggang sa lumapot ng lumapot at minsan nagiging bato na sa katagalan nung naimbak doon na bile na hindi niya na i-release. At pag nangyari ito, minsan pinapasukan yan ng mikrobyo kasi yung bituka nyo malapit lang yan eh. So yung bituka nyo maraming mikrobyo yan, pwede siya pumunta at umakyat doon sa supot na yon at gagawa siya ng pamamaga. Ang tawag po natin dyan ay cholecystitis. At yung mga bile na naimbak doon na nagtagal, nagiging malapot siya hanggang sa nagiging bato, parang doon din sa tangke, di ba? Pagka hindi gumagalaw or hindi natin na-drain yung laman ng tangke ng tubig sa ating bahay, nagiging lumot siya. Then hanggang sa nagiging mga bato-bato na siya. Parang dumi na doon sa drum ninyo or yung tangke. So pag nangyari yon, magiging potential yon na babahayan ng mikrobyo at magkaroon ng pagka-infeksyon ng ating gallbladder. Okay? Pagka nangyari po kasi yon, it's either magkakalat po yung infection sa ating katawan or baka may mga bato-bato na maliliit at mahulog doon sa daluyan mismo ng inyong abdo. Pag nagbarado yon, syempre hindi na dediretso yung bile, babalik po sa ating atay o sa ating katawan at yung katawan mismo ang maapektuhan.
apektuhan. So yun po yung naninilaw tayo. So ang ginagawa natin, kung yung gallbladder natin ay hindi na siya nagpo-function, okay, tinatanggal na natin para maiwasan natin yung pagbuo ng mga bato o kaya pagkaroon ng infection. Okay, so again, so pag tinanggal natin yung gallbladder ninyo, ito na yung tanong ninyo, anong mangyayari sa atin pagka wala na tayong gallbladder? So since it is an accessory organ, magpo-function pa rin naman tayo. So ano usually ang nararamdaman ng mga pasyenteng natanggalan ng gallbladder? May mga iba na since mas mahina na yung panlusaw natin sa taba, meron mangilan-ilan na nakakaramdam ng pagkabilis na pagkabusog or yung parang hindi natunawan, kinakabag. So yun yung mga immediate na side effect ng pagkatanggal ng gallbladder. Pero wag po kayo mag-alala, as your body adapts to the changes ng flow ng bile ninyo, mag-equalize din yan. Mawawala din yan eventually hanggang sa wala na kayong mararamdaman. So transient lang po. Yung mararamdaman nating indigestion, pagkakabag, hindi naman yan pang matagalan. So ibig sabihin, pag wala na yung gallbladder ninyo, dapat hindi ito mag-persist hanggang sa wala na kayong mararamdaman and back to normal na po kayo. Okay? So kapag ang tanong po natin ay anong mangyayari pag natanggal yung gallbladder natin, wala naman po. Okay? Kasi accessory organ lang yan, and then may mga transient lang pero mag-a-adapt din naman yung katawan ninyo lalo na pag kumakain kayo ng fatty foods, no? Pero as we go on, habang nag-a-adapt, pwede nyo naman siyang matolerate na yung fats niya. So anong gagawin natin pagkatanggal ng gallbladder? Actually wala naman, no? So mga unang panahon lang ay yung mga first part lang, first few months siguro habang nag-a-adapt yung katawan natin, i-decrease natin yung mga fatty foods, no? Para hindi tayo magkaroon ng indigestion. Then dahan-dahan nating ibalik sa regular nating diet kung po pwede. By then, most probably nakapag-adapt na yung ating gallbladder. Meron po tayong dalawang paraan upang tanggalin ang gallbladder, no? So yung una, yung hinihiwa natin, yung open, at yung isa yung laparoscopic. So magiging topic natin ito sa susunod kung paano ang difference ng open at saka laparoscopic. Ang pagtanggal po ng abdo ay tinatawag nating cholecystectomy. Alright, so ginagawa po yun. Isa po itong major operation, pero huwag naman kayo masyadong mag-alala kasi halos routine. Ginagawa na natin po ito na madalas. So mas safer na po ang pagtanggal natin ngayon ng gallbladder compared noon, lalo na yung advent ng ating mga laparoscopic procedure kasi maliliit na lang yung butas na ginagawa natin. So with this, sana lunasan ko ang inyong agam-agam. Yung kapag meron iba sa inyo na natatakot pag nagpatanggal ng gallbladder, at least explain natin, no? So I think mas safe po na tanggalin natin yung gallbladder ninyo kaysa sa pabayaan nating magbuo tayo ng bato at eventually babarado dun sa daluyan ng ating abdo o kaya pamahayan siya ng mikrobyo at magkaroon tayo ng infection. Pag nangyari po yun, mas mahirap gamutin kasi hindi lang sa mahirap mag-opera, mahirap din gamutin pag mga ganitong klaseng infection. So pag nagustuhan niyo po ang ating diskusyon sa araw na ito, maaari po bang pakiclick lang yung subscribe at saka yung notification button para meron na naman magsabi sa atin na meron tayong pag-usapan na naman iba sa susunod. So maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa ating kwentuhan sa araw na ito. Hanggang sa muli, ingat po tayo. In the halls where healing flows, hospital heroes in quiet shadows, steady hands and patient hearts.